Muna i-pray nato sa Ginoo na ang atong makatunan ang biblical prosperity jud. Biblical prosperity. So muna ato ang ipadayon sa pagtuon mga igsoon tonight. Biblical prosperity ika-92 natong pagtuon sa biblical prosperity. Let's all stand. Magampo ta mga kaigsuonan. Our gracious Heavenly Father, Lord, once again, we come before you tonight asking you, O God, to bless us with your wisdom. Allow us, O God, please, to learn and to be able to apply sa among kinabuhi kung unsa may among makatunan. And I pray that you help us, Lord, to submit to the teaching and guidance of the Holy Spirit within us. And please use me, empower me once again, dear Lord, sa pagwali sa imong pulong according to your will tonight. This is for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is The Hand of the Lord Brings Prosperity. The hand of the Lord brings prosperity. Muna na ay mga kanunay isulti sa mga magwawali, sa mga kanang mature Christian, nga mo encourage sila sa mga believers nga itugyan gyud imong kinabuhi sa kamot sa Dios. Unsa may pasabot ana? Sa dihang ingno na ka, i-challenge ka, tudluan ka nga isalig sa Ginoo ang imong kinabuhi sa iyang mga kamot. Unsa pasabot ana? To surrender your life to His will. Kay will man na, pag ibutan na nimo sa imong mga kamot bitaw, ang balaod, ibutan nimo sa imong mga kamot, pasabot, imo nang giunhan, di na ko kawat sa pulis, ako na'y mamulis ani. Ako na'y mo silot sa mga makasasala. Sala na siya, kay gibutang naman nimo ang balaod sa imong mga kamot. So, mausad na sa Kristohanong kinabuhi, kita kung ang balaod sa Dios gibutang na nato, kita na nabut-buot ba? Wala na nato gibutang ang atong kinabuhi sa kamot sa Ginoo. Mao pud na. Di pud magmalipayon, dili nindot ang dagan sa atong kinabuhi. Mo nang giingon nga gitakos ka pero kulang. Gitimbang ka pero kuwang gyud. Bisag unsaon nimong paningkamot, kuwang gyud. Desire is there. Even the opportunity is there. But you cannot reach what you desire without the Lord. Di ka na mo maabot. Mo na, ang imong pagpaningkamot sa pagkabot sa imong desire, mura bang imong desire mag-iswag. Di ka kakaabot. Unya, ang wani mo nabantay, ang katuigan na lang labay ba? Wala kang kabantay nga, wala naman dahil ni akong buhok. Yang imo lang utok mo nagunahon na ba nga bata pa ko pagtanaw sa amin agoy. Di ba? Kani mga tagas nag-edad, di ba hindi mo angkon nga tiguwang na? Agree. Di sila maningog da? Kinsa may mo agree diha ka, di gyud mangangkon sa edad. Mo na siya ay kanang kamatuoran sa ato mga tao. So in Acts, please open your Bible. Acts chapter 11, 19 to 24. Basahon na to ni mga igsoon. Let's all stand. Barugan na to ni balik. Unya, basahon na to ang verses 19 to 24. Ari na to kuhaon ang mensahe kabahin aning the hand of the Lord brings prosperity. Kusga palihog, verse 19, together, go. Now, they which were scattered abroad upon the persecution that arose about Stephen traveled as far as Phoenice and Cyprus and Antioch, preaching the word to none but unto the Jews only. And some of them were men of Cyprus and Cyrene, which when they were come to Antioch spake unto the Grecians, preaching the Lord Jesus. And the hand of the Lord was with them, and a great number believed and turned unto the Lord. Then tidings of these things came unto the ears of the church which was in Jerusalem, and they sent forth Barnabas, and that he should go as far as Antioch, who, when he came and had seen the grace of God, was glad
and exhorted them all that with purpose of heart they would cleave unto the Lord, for he was a good man and full of the Holy Ghost and of faith, and much people was added unto the Lord. May God bless His word. You may take your seat, please. Unsa may nasabtan nimo sa atong gibasa? Nakita ba ninyo ang kadaugan sa ilang buluhaton? Pagkaanindot mga kaigsunan, kaning giingon diri sa verse 21, and the hand of the Lord was with them, and a great multitude believed and turned unto the Lord. What a victory! Unsa kanindot mga kaigsunan. Di nagtinabangay sila, gipadala dayon si Barnabas dito sa antod sa Antioch mga kaigsunan to support the believers sa ilang pag-grow spiritually. Kay ang concern gyud para sa kadaugan sa atong spiritualong kinabuhi, ang pag-grow gyud nato, ang pag-mature sa atong Christian life. Mao na pag-abot niya according sa 23, when he came and had seen the grace of God, was glad and exhorted them all. Trabaho na yun siya, and with a purpose of heart, they would cleave unto the Lord. Ang ilang tinguha nga magpabilin sila diha sa Ginoo according sa 23. So kung atong susihon mga igsoon ang kasing-kasing sa Ginoo, gusto gyud niya nga mga Kristiyanon makasabot kung asa ang source sa atong panalangin, kung asa ta dapat ibutang nato atong kinabuhi so that He could provide all our needs. Kay ang gusto sa Ginoo nga kanang kung unsa may i-provide sa imuha, imo sa nang ihimaya sa Dios pinaagi sa paggamit diha sa paghimaya sa Ginoo sa iyang buluhaton. Nagpanalangin, imuhunong ang Ginoong panalangin. In verse number 24, mo nin kuan diri, for he was a good man and full of the Holy Ghost and of faith, and much people was added unto the Lord. Tanawag unsa kanindot mga igsoon kung naay masaligan sa buluhaton sa Ginoo. Kaya ang iyang pagtuo perting liguna. Di ba? Sama ni Stephen, bisag gibato na, hanto na, mamatay na siya mga kaigsunan, wag yun siya ni let go sa iyang pagtuo sa Ginoo. Wala yun siya nang surrender nako, din ako, sakit na kayo. Gitugutan niya, sige, bato lang mo. Ang iyang pagtuo, iyang gipabilin. Pero kita, gistoryahan na ta, nasakitan na ta, kumbati na yun. Kumbatihon day nato ang mga tao nagpasakit nato. Di ba? Unsa may gitudlo sa Ginoo, kumbati ang ilang giingon. Kumbatihon ba nato? Ingon sa Bible, bless them that persecute you and curse not. Bless them and curse not. Kasi man nag-persecute, mao na nagpasakit nato. God taught us how to respond. Again, the problem is not the problem. The reaction is the problem. Amen. When we react, diha maka-insert ang yawa mga igsoon. Prosperity comes when God's hand is upon His people. No other option. Leading to conversions and spiritual fruit. Naa diha ang tinuod nga kadaugan sa mga Kristiyanon. Pero mahitabo lang na siya mga kaigsunan kung ang Ginoo maoy nagdumala sa kinabuhi sa Kristiyanon. Kung ang kamot sa Dios naa diha anang Kristiyanon na, then diha niya ma-experience nga sa dihang gigiyahan na siya sa Ginoo, dili magid ka dadon sa Ginoo didto sa kapildihan, dadon ka sa Ginoo didto sa kadaugan. So, sa dihang ang Ginoo nay nag-lead nimo, makita na nimo mga igsoon ang resulta siyang pag-lead. Unsa may resulta siyang pag-lead nimo? Nawa na mo? Wala mo nananaw diyan eh. When God's hand is upon His people, asa man kaniya i-lead? Unsa may proof sa inyong pagkuyog sa Ginoo? Conversions and spiritual fruit. So, kumusta man ni atong kinabuhi? Are we walking with the Lord? Or naglakaw na ta sa atong kaugalingong gusto mga igsoon? So, 3 things in this message mga igsoon. Number 1, prosperity through preaching the Word.
Dunay prosperity sa pagwali. Ug mauni ang usa sa pinakalisod buhaton sa mga Kristiyanon, no, mga kalalakinan, ang pagwali. Mura ba inig panahon sa pagwali, diha pa ta magtuon. Para sa yon ang imong pagwali sa pulong sa Ginoo, adlaw-adlaw imong gipakiglakaw imong kinabuhi sa pulong sa Dios. Kaysa dihang pawalihon na ka, imo nang turno nga muwali ka na ang mensahe, na nadaan kay iya man sa Ginoong mensahe. Pero mo na maglisod ka, pawalihon ka agoy, andamon pa na nimo us kabuan kapin, pila ka us katuig pa na, wa pa na human mensahe. And the more ang imong message mga igsoon, kung di nagikan sa Ginoo, the more it will be complicated. The more nga daghan kay siyang mga sanga, unya wa ka kay bawog, unsa man gyud ani ang padulngan aning mensahe. Wala siya focus. Because it is not from the Lord, it is yours. Nabisa naman gani, mangupya ka og mensahe diha, pero wala na nimo gi-inquire sa Ginoo. Di ba? There is no new message. Because there is only one book. Nya pila na katuig mga igsoon ang mga nanglabay, ang mensahe diri wala man na nausab. Same verses. Pero matingala ka, ngay sa dihang gihatag na mensahe, lahi. Lahi siya. Mao na diha nagpamatuod nga di nimo ma-exhaust ang meaning sa iyang mga bersikulo. Di nimo mahurot kay buhi man siya. Magdepende man sa tao nga nanginhanglan. Maumay conversion mga igsoon ngadto nga sa pagtakboy diha sa imuhang kasing-kasing sa pulong sa Ginoo, mumit gid siya sa imuhang need. Anak kanindot ang pulong sa Dios. So, ang pagwali sa pulong sa Ginoo, naa diha ang dako kayong kadaugan. So, kung ang mga kalalakinan sa simbahan di mo wali, layo ra kay kas prosperity. Duol ra kay ka sa bribery. No, the more nga ikaw di ka mo share sa pulong sa Ginoo, nya budaghan imong kwarta, dako imong maghinambog ka ngadto sa uban. Di ka maminaw badlongon, di ka maminaw nga giyahan ka, di ka maminaw ngano man. I'm okay. Okay sa unsa? Okay kay naa kay budget, okay kay naa kay magamit, okay kay wa ka naglisod. So kung mo na ni barometros kinabuhi sa usa ka Kristohanon, na bribe na ka. Wa na ka sa kabubuton sa Ginoo. In Acts chapter 11, 19 to 20, mo nag-ingon diri sa Bible, mga igsoon, 19 to 20, now they which were scattered abroad upon the persecution that arose about Stephen traveled as far as Phoenice and Cyprus and Antioch, preaching the word to none but unto the Jews only. Na ay threat nga nakita nila mga kaigsunan. Na ay danger nga nakita nila kay na ilang na witnessan gyud nga si Stephen gibato because of this. Tungod sa pagwali, tungod sa pagbarog sa pulong sa Ginoo. Mo nagibuhat nila ato lang ning tudluan, walihan na to ang mga Hudiyo lang. So at least wa sila nihunong. They did not stop. Wa sila nahadlok mga kaigsunan. In verse number 20, and some of them were men of Cyprus and Cyrene, which when they were come to Antioch, spake unto the Grecian, preaching the Lord Jesus. Giwali ang pulong sa Dios. When you preach the word of God, it is impossible nga walay resulta mga igsoon. Muna, di ko mutuo nga ang usa ka Kristohanon nga nagkadugay ka sa Christian life, di gapon ka kaybaw mo tultol, di ka kaybaw mo sabot, di gapon ka kaybaw mo share sa pulong sa Ginoo, particularly ang gospel. Lisod gyapon, panington gyapon ka, ebanghelyo na imong giwali, nya mao nay pinaka-basic. Pinaka-basic, nahog siya nga pinaka-basic kay mao man siya ang pinakauna gyud nga angay nimong i-learn. Unya pinaka-basic because diha magsugod tanan. Dili ka ka-proceed ngadto sa sunod nga stage sa kinabuhi without passing through the message of the gospel. Salvation.
Kaya kung tunan na mong Bible, niya wa ka ni agi sa Ebanghelyo, mga kaigsunan, imo gyud na ipakigbatok dito sa uban. Imo siya ni pop up imong knowledge kay wa man kay outlet to experience it. So imo you have the knowledge. Pero wa kay outlet nga mahimo siyang life. Yang pulong sa Ginoo kay kinabuhi biya ni. When you read it, it should be converted into life. Mao man ni word of life ang tawag ani sa 1 John. So, wala man ana ang mga walay Holy Spirit. Kaya ang Holy Spirit man maoy mo guide nimo how to apply it in your life. In Romans chapter 10:17, tanawag unsa kanindot diri ang pagwali sa pulong sa Ginoo. Romans 10:17. The Bible says, "So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God." Kung walay muwali, luoy itong mga tao, mga kaigsunan, nga way pagtuo. Kay ang gisulti diri sa Bible, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. And how important faith sa atong kinabuhi. Amen. Without faith, it is impossible to please God. Mo ni makita nato ang mga Kristohanon nga di mahimaya ang Ginoo kay puros ta reklamo sa buluhaton. Lisod, kapoy, laay. Unsa pa na imo mga reklamo diha sa buluhaton sa Ginoo? Demanding kay time. Wala Ginoo nga tag-iya nimo, tag-iya sa panahon, imo giinglang demanding. Pero ang mga tao nga mukuha sa imong panahon, ikaw pa'y mamugos kano sa aman? Ikaw pa'y mangayog time sa ubang mga tao. Kung nagdugay na tawag ka banding-banding da, kano sa aman ta magbanding-banding na pud. Pero ang Ginoo wa atong kuhaan sa panahon, mga kaigsunan. Kung naay mo atbang sa Ginoo, pildi ang Ginoo gyud. Sa atong kinabuhi. Langkat gyud na ang buluhaton sa Ginoo. Langkat gyud na ang pagsimba. Kaya nga naman, dili man nimo mahimo priority ang pagsimba, ang pagtuon, nga mauunta na major nato nga need sa atong kinabuhi because it is getting knowledge and information sa pulong sa Ginoo. Pero tanawa, mga kaigsunan. Makita na to ang atong kaugalingon. Mas mauna na to ang atong tiyan kaysa pulong sa Dios. O ang pulong sa Ginoo, importante siya kay maunay tinubdan sa pagtuo nga maoy gikinahanglan sa matag usa ka Kristohanon. Ang pagkinabuhi nga naay pagtuo, mga kaigsunan, mao na ang pagkinabuhi sa aksyon. Kanang naagi action ba? Dili ang pagkinabuhi sila kag paminaw, sila kag paniid. Wala na. Way pagtuo na kay faith, ang faith without work is dead man. Mayo ka na ko'y pagtuo, pero wa kay gibuhat ba? Wala kay resulta. Sama sa giingon sa ato ang lesson diri, mga kaigsunan, nga kung kuyog nimo si Kristo, iya jud kang pabungahon, naagi ma-convert tungod sa imong kinabuhi gigamit sa Ginoo. Sa ato pa nagkuyog mo sa Dios. Pero kung wala gyud, mga kaigsunan, perti na nimong dugaya sa buluhaton sa Ginoo, wa gyud nga luwas. Lain namong kuyog, dili ang Ginoo imong kuyog. So, pulong sa Ginoo mo'y atong gikinahanglan para muligo na itong pagtuo, kay ang pagtuo mo'y atong gikinahanglan para sa pagpangalagad sa Ginoo. Sa pag-acquire sa iyang promises, sa pagpamunga, pagtuo, mga kaigsunan. Sa paghimaya sa Ginoo, pagtuo atong gikinahanglan. 1 Corinthians 1:21. 1 Corinthians 1:21. Sa iyong Bible, "For after that, in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God." Dili by wisdom ang ilang pag-ila sa Ginoo. Mao nang gikopya-kopya nila usay gibuhat ni Kristo because they knew Christ not because of wisdom, not out of wisdom. Mao na pagkaila sa kalibutan sa Ginoo. The world by wisdom knew not God. It pleased God by the foolishness of what? Preaching. Amen. To save them that believe. Amen. Oh, importante ba ang pagwali? Amen. How can they hear without a preacher? Amen.
how can they be saved without someone telling them? Nag-ingon pa yun diha, how can they preach kung walay church mo send? So kuha na siya, ugbot sabton mga igsoon, systematic na ang Ginoo mo'y naghimo ana tanan. Nya karon naa naman ta sa simbahan, giad na ta sa Ginoo sa church, gitagaan na ta sa kanang sa go signal nga you need to go to preach the gospel of the Lord. Unsa naman ni nahitabo na to ani? We are so busy in making our life. Pero klaro kay ingon diri sa 21, ang kalibutan di gyud na sila mangita og kaluwasan. Di gyud na sila kay sa diha bitong wa pa mo naluwas, di ba ka mo may nagsusi-susi. Unsa mo gyud maluwas daw eh? Na gyud ni duol nimo. There must be someone sent from God to let you hear the message of God regarding sa imong salvation. Mo na nga ikalipay gyud sa Ginoo. It pleased God by the foolishness of preaching. Kaya according sa kalibutan, it's foolish. Di ba? Pero according sa Bible, makalipay sa Ginoo eh. By the foolishness of preaching to save them that believe. So sabi makalipay sa Ginoo, naay maluwas. Kung saan na pagkaluwas, kinahanglan nay mawali. Kinahanglan nay mo share sa pulong sa Ginoo. Karon mangutanak ko, luwas na ba mo? O inyo na ang pagwali. Ato na ang pagtudlo sa kaluwasan. Kay luwas naman ta, ni claim man ta luwas na. So, na-promote na ta. O kita na ro'y bearer sa gospel. So, dapat manulti na ta ani. Dili ta maghuwat kay ituod pa ta kay ang Ginoo na may nagsugo. Ang Ginoo na nagsugo na to, niya maghuwat pa kag ituod kag tao. Kisa di imong tuhuan ang tao ang Ginoo. Are you listening? Puno ay naghuwat nga, mag-challenge. Challenge pa man ka. Do you have the Holy Spirit? Is He not enough to remind you? At yan ang pangutana, are you even listening? Now, may still small voice of the Holy Spirit within you. Are you even listening to the Holy Spirit? Muna, daghan kay mga tao, mga kaigsunan, mulihok lang kung ma-inspired. Nya kani mo inspiration God, may naman ay expiration. Tepa. Moagli mo ana nga ang inspiration doon ay expiration. Kana kani siya ba? Ako ganing inspiration giaway ka bitaw. Mo na to ang expiration. Maguna-huna ka, mura na kag mahugno na ka, imbis ma-encourage ka, imbis ka nang mapursigi ka sa pagpadayon, mura na kag, namiyan na ihunong. Pero kung ang imong inspiration is God, nabay siya pagkasipyat sa iyahang kinabuhi, nganhin nato. All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction of righteousness, that the man of God may be perfect and thoroughly furnished unto all good works. Dapat ang atong inspiration, pulong sa Ginoo. All Scripture, importante kay pulong sa Ginoo. So without this, we cannot win. Number two. Prosperity through God's power. Gahom sa Dios. Ang atong prosperity dapat gikan sa Ginoo. True prosperity comes when God's hand is upon His people. His power brings conversion, fruit, and lasting change. Dunay lasting change. Dili kay, and the last thing is changes. Dili katapusan, kundi dunay lasting, dugay nga lahutay sa kausaban.
Muna nakanindot sa panalangin, sa gahom sa Dios, mga igsoon, when we listen to the preaching of God's Word, na diha ang power sa Ginoo. Asa pa man nato pangitaon lain ang gahom sa Ginoo ato hangad tas langit. Na makigstorya ta, Lord, show me your power. Di ba? Nadaghan kay mga taong totoo mga kaigsunan, in the name of Jesus, I will rebuke you. I will claim in the name of Jesus. Ana sila niya, wag yun itabo. Na claim diha. We cannot command the Lord. Amen. Muna gingon, ibalik na ko, are you even listening? We ought to learn and to know His will for us. Pwede na itugyan na ito itong kinabuhi sa kamot sa Ginoo. Kay kung sa dihang naan na itong kinabuhi sa kamot sa Ginoo, mauna na siya mudala na ito ngadto sa kadaugan through His power. Dumdumi ha, ang iyang tuong kamot, gahom mga igsoon, power of the Lord. Ngamoy mo puo sa atong mga kaaway. In Acts chapter 11:21. Acts, balik ta sa Acts 11. In verse number 21, unsay giingon sa Bible. And the hand of the Lord was with them, and a great number believed and turned unto the Lord. So kinsa may nakaingon ani nga naay great number nga ni believe? Ang mga disciples? Ang mga apostoles? No. He who has the power. And whose power is it? The power of Jesus. Muna giklaro sa 21, the hand of the Lord was with them. Ingon anak kanindot kung naa kamot sa Ginoo uban nato mga igsoon. Daay daghan mo believe. Naay daghan maluwas. Naagyoy ma-disciple, imposible wala. Na? Zechariah chapter 4 verse number 6. Kung sa gingon sa Bible, then he answered and spake unto me, saying, paminaw, this is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, not by might, nor by power, but by my spirit, saith the Lord of hosts. Ang kadaugan dili by human power, not by might of anybody, but by the Holy Spirit. But by the Holy Spirit. Unya asa man na karon ang Holy Spirit? It dwells within us. Kisa nag-ingon, saith the Lord of hosts. So unsa kanindot ning atong kinabuhi mga igsoon nga ato kanunay giniminish ang presensya sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ato kanunay gidisregard ang iyang guidance kay naagyapon na nagtutok diya sa problema, lisod, ingon ana ba? What I love sa buluhaton sa Ginoo. Mabitan dili na angay pugso ng mga tao, kita na mismo ang makakita how God will use us through His provision sa atong kinabuhi. Di na ka kinahanglan birahon. No? Kinahanglan na ka makaton, kinahanglan na ka maka-agree sa gisulti sa Ginoo. How He could bless you. John 15:5. Tanawag unsay giingon diri. John 15:5. Ganahan kita ni. Kinsa ang tinubdan? Unsay may tabo nato kung wa siya? Very clear ha. Ingon sa Bible, I am the vine, the source. Ye are the branches, the one who needs the source. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. Now, our responsibility, our mission, our task is to bear fruit. And this is the very reason why Christians are not bearing fruit, because you are not attached. You are not in the hand of God. You are not in the will of God. Wa ka nagpabilin. No, nakuha na to. Wala ka nagkuan ba? Wala ka
wala sa imong hunahuna nga mamunga ka. Or nagbutbuot ka. Hindi, kuan ko, kanang ako lang ba, mamunga man ko gyapon. Di man gud ingon gud nga ang imong bunga lahi. Kinahanglan magkahiusa ang atong bunga gipanda. So para magkahiusa na sila, usa ra atong gikuyugan si Kristo ra. Usa ra kami sahay atong gigamit ang pulong ra si Ginoo. No, dili ta magpabilib nga lahi ni akong style. Ako man nga pamaagi. O lahi sa nang inyo ka. Lahi man ako, pinili ka bug pamaagi sa Bible nga luwason ang usa ka tawo. So dapat ang atong kuyog si Kristo ra. Muna kita nga nag-disciple ta, natay gitudluan, ato sila tudluan, usaon nga magkuyog sila ni Kristo. Dili kay nakatatak atong ngalan diha sa ilang agtang. No, nga ma-identify jud ka, kang kuan ka no, ikaw kang kuan ka no. Usa ni business? Nga matrace na asa maka naka-connect. Muna kalainan mga kaisunan sa network building sa Ginoo, kay ang tanan didto naka-attach sa Ginoo. Sa ato nakabutang, naka-placement, pero naka-direct attach didto sa Dios. Siya ang direct sponsor. Sa ato lang naka-placement. Sa ato pa kita mo'y mubadi-badi ana, pero tuwa siya gasalig sa Ginoo. Kay kung mao na may tabo mga igsoon, daghan kay mudasig nato, ikaw man maluya ta, daghan mudasig nato. Pero kung dili nato at timano, daghan mangaway nato. Kay unas tanan, ikaw may nangunag pangaway. Mo na giingon nga long lasting ang pag-usab kay tungod sa imong gikuyugan. Unya, labi na promise sa Ginoo, I will never leave you nor forsake you. Unya, ikaw mo detach sa imong kaugalingon. What can you do? What can you do? Pero kung itugyan gyud nimo ang Ginoo, sa Ginoo ang imong kinabuhi, ni promise siya nga mo bear fruit ka. Mo may gingon diri, he that abideth in me and I in him. So nagsunod ka, nagsurrender ka sa imong kinabuhi sa Ginoo. Unya ang Ginoo, gikuyugan ka. The same bring it forth. Pila? Much fruit. So, automatic, consider na ka disciple. Kaya sa verse 8, mamanay giingon, you will be considered as disciple if you have much fruit. Kaya naadiha, nag-glorify ang iyang amahan. Prosperity through God's power. This is God's power. Gahom sa Dios ang pagluwas sa mga tao nga makasasala. Gahom sa Dios ang pag-usab sa tao nga baliko o paguna-una. Gahom na mga kaigsuonan nga galihok sa kinabuhi sa mga Kristiyanon. So, in other words, God is showing His miracle every day sa atong kinabuhi, but wa ta naka-recognize. Mga kausaban sa atong kinabuhi, wa ta ka-recognize ana. Wa ta ka pasalamat sa Ginoo. Ang ato ra nakita ang kalisod sa pagpangalagad, ang problema nga nag-atang sa unahan. Inguna na ba mo ra gyud nakita. Mo na nga klaro kayo. When you think of a person, mas makunahon na ta sa mga dautan. Di ba no? Watag mamatay, di ba? Ang mga maayo na sad imong mahinumduman. Labi nagpa-istoryahon ka. Kato si Kuan. Maayo man to siya. Pero ganaw na ka ba sa ganito dapit? Kay dugay, kay malintan na to ng mga maayong butang nga nabuhat sa tao. Ang ato na makita o magpabilin sa tungunaw na are the bad deeds of a person. Bisag sa Kuan, sa sud sa panimalay. Di ba? Mabranded na yun. Mabranded. Ang pagkadautan. So, sayop na siya mga igsuon. Kay di man na mo gisugo sa Ginoo. We ought to go out and preach the word of God, not condemning them. Not to condemn. Mo naging ni Christ, I did not come to condemn. I come to set you free.
to give you life. So mo na siya mission ni Christ unya kuyog man ta niya. Ngano mo condemn man ta? Tungod lang kay nakasa ang tao ato i-condemn. So kinsa man ta nag-condemn? Saka CIDG ka? NBI ka? Ngayon mo i-condemn ang tao? So dili na siya sakto mga igsoon. No? Let God do that job. Kaya siya mismo gani pag earthly ministry niya, siya mo kun nianhi para mo condemn. Niani ko to give you life, to save you. Nya karon gibalhin na sa Ginoo nato nga responsibility. Ngano sige mata condemn. Wala man ta ni buhat sa duty nato sa atong trabaho. Mo na dili ta masiyo, mo na sige tag condemn, sige tag kasuko sa atong kinabuhi ani. Kaysa diya mo condemn ta, there's also a condemnation in us. Kita may masakit. Kita may mabugatan. Number 3, and last, prosperity through godly encouragement. Godly encouragement ha? Dili worldly encouragement. Dili mo sila pakit-on sa mga success story sa mga tao without the Lord. Pero i-point ninyo sila sa mga success diha sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan. Magamit to nato ang mga nahitabo sa mga tao sa kalibutan pero ato gyud ihatod didto balik sa ato lahi man ta. Lahi ta. Nakuha nato mga igsoon, lahi ning preparasyon sa Ginoo para nato. Prosperity is strengthened when believers encourage one another to stay close to Christ. Exhortation builds faith and perseverance. So, ang pag-exhort nato nila, mo na'y makapakuha nila, makapapadayon. So, kita, magligunay ta, ang mga believers, sa pag-encourage, nga magpabilin yun ta, magpaduol yun ta diha kang Kristo. Ayo, palayo. Diba? Kaya di na kamailhan. Ba? Palayo, yun pala. Wala ko kaila. Do not stay away from the source. Kay pretty luuyag yun sa Kristohano, magpalayo sa source. Siya'y source sa tanan. Acts 11:23 to 24. 23 to 24. Sa inyong Bible. Who, when he came and had seen the grace of God, praise the Lord. Pag-abot ni Barnabas, nakita niya grasya sa Ginoo. Nga naman, daghanan na mga Kristohano diri. Grasya sa Ginoo na. Nalipay siya and exhorted them all that with purpose of heart they would cleave unto the Lord. Dili lang kay ni pabilin diha tungod kay nadas kahig, but with the purpose in their heart they cleave unto the Lord. Usa may makapahimo ana sa Kristohanon? Proper knowledge. Proper knowledge about the Lord. The more you know God, the more you experience God in your life, the more you will stay with Him. The more you will cleave with Him. And that's normal mga igsoon. Bisan iro, pakit igugma ang iro. Dili lang kay ihigot niya mos gawas mga kaigsunan o sagda na siya sa gagabion. Gagitugnaw na siya. Maghuwat pa ka madato ka para mo pusudlon sa imong balay. Matiguang na lang nagmamatay na, di pa na makasud. Bisan iro ha, pakita igugma. Pag nakakita na nimo mga igsoon, ang ikaw ka na, mag-iwarawara na niya. No, iro na kay baw anak kita pantaw di. Ang pangutana di ara. Wa ba kapatkita ang Ginoo sa iyang gugma na to? Why can't we love Him the way He loved us? Kaya mo biya na iyang gusto. Gilay down niya iyang life, and you ought to lay down your life sa imong mga friends. We ought to lay down our lives for our brethren. Mo na gipangayo sa Ginoo nato.
Pero tanaw nato ning atong kinabuhi mga igsoon. Are we laying down our life? How can we lay down our life? Di mataganahan matamakan, di taganahan masikhan. Di taganahan masultian og di maayo. Muna may tag kisi-kisi, daga makita kasway, mura man tag spider. Di ba? Kung andayin ta, kanang atong reaksyon mga igsoon, champion. Dapat dili ingonana atong reaksyon sa mga panghitabo sa kinabuhi. How can we give godly encouragement when we ourselves is devoured by fruit of the flesh? Unsa may magawa sa atong babaw, aton nang buhian. Kung sa'y namunga, may makita mga igsoon. Verse number 24. For he was a good man, and full of the Holy Ghost, and of faith, and much people was added unto the Lord. So, mao ni siya ang kaning tawag na to, formula sa pagpamunga. Good man, full of the Holy Ghost. So, unsa man ipakitabo? Balik ta sa John 15:5. It is Christ's duty, responsibility to save, not ours. So, only the goodness of God, not ours. Only the goodness of God, mga kaigsunan. According pa ni Christ, there's only one good, and that is God. Not our goodness. So, muna makahatag og kaluwasan. Muna di kita mo separate sa Ginoo because He is the only good. And the reason why, nga naay makitaan good sa atong kinabuhi, kay ni kuyog manggud ta good ni Kristo. Kung wa ta ni kuyog ni Kristo mga kaigsoon, si will pa ni sa tanang si will ning kinabuhian nato. Buutan lang ta tungod kay naata sa mood, nyagwa sa mood, kusmod. Tanawag si mood. Mahibaw ani mong mood. O di ba? Wala mga simod, mga simod. Basta bugat kay imong pagbati mo ang namo ko na sa imong ngabil gud ang gabugaton o ang mubugat ang ngabil lagi basta basta sa puton kabantay mo na diha magpundo ang weight nya na sa imong aping kay mo na matawag masilag bugot sagkig naw so sagog naw kano dili joyful ba dili uplift. Ano ba? May ilhan mong dagan sa kuwan o sa tubig pa ba? May ilhan mong flow sa tubig asa pa doon? Mumarka na sa imong naong. Kanang sige lang ka og mugot. Mumarka na sa imong naong. Muna inig panahon nga mukatawa ka, makurat ang tao. Lahi na rin yung naong. Pero asa man natinga ang tao na to? Sa diya magmugot ta? O sa diya musmile ta? Kaya paita po, gawa na ta, matingala sila, malipayon lagi karon. Maguton may kagnaw. Anong nangyari? Lahi po nga kanang, mas malipayon lagi ka karon. Bisag malipayon ka, mailhan pa yun. Kung ikaw joyful ka ba? Mailhan gyapon. So, it shows sa ato ang TV screen. TV screen man eh. It expresses everything. No? Kung na-excite ka, kung nangluod ka, kung nalain ka, kung nasuya ka, naasa, klaro nga, tanawon mga dagway be? Kung sino yung nasa inyong dagway? Kung na ba kayo mga pagbakho sa tago, mga pagduda sa imong gipadulngan, kakapoy sa imong gipambuhat, naas mga dagway, oy. Diba? Now, how can you give godly encouragement when in our TV screen, God cannot be seen? Amen. Amen. May tanawa na ba? Ha? Nagpadulong ka dito sa ilang balay. Ito, nagpadulong ka, nag-visit mo niya. Bugot kay kagnaw, agot kay kagnaw. Pagabot sa balay, nikalit na kag-smile. Ay, kumusta? Kumusta naman mo? Plastic ang dako.
Nakita na kang perting mugutan ni mugdagway niya. Ngisi-ngisi na yung kag-abot sa ilaha. Nya nag-una pag dagan-dagan ang iyang anak kay namalita nato katong ni ani diri ba mura ra ba gisapot ma. Na balita nag-una dito. Mura man to gisapot ma. Nya karon pag-abot dito na hi, kumusta man mo? Pa mailhan ra ba gyud mga plastic oy. Mailhan gyud ning plastic kay dili tul-il ba, naibawg-bawg gamay, dili tinuod. Dili gyud kanang smooth ba? No? Lahi ning di plastic. Oh. Arita sa Hebrews ba? Hebrews 10:24. The Bible says, and let us consider one another to provoke unto love and to good works. Consider one another. We are not perfect. Pero asam tayo ipatutok sa Ginoo to provoke ngadto sa gugma. Dili sa mga sipyat, dili sa kasuko, dili sa kapungot. Dapat maghinagitay ta diha sa gugma. Di ta maghinagitay sa atong kaisog. Unya naa diha ang word yun nga let us consider. Amen. So when are you going to use the word consider? Sila na sipyat, nilapas, consider na lang na oy. Amen. Kay stricto ba nimo imo jud ang dakpon nga gamay ra man ang lapas o. Di ba pasayloan na lang na. Ingana ro gud dapat mga bangga ginagmay sa daan mga igsoon, ay consider na lang na madara man ang hilot-hilot. Di walay issue. Pero di ko consider na oy. Ngiga ako'y giigi kwan, ako'y naalkansi. Unya mo consider mo gani ikay mo consider kay ikay naalkansi. Ngano siya may mo consider, siya may nakasa. Di ba it's so clear? Mando na sa Ginoo, let us consider one another. To what? To provoke unto love and to good works. So ang provocation na to, ang pag-provoke, ang siya ng provoke, ang paghagit. Naliman ka ang gusto sa Ginoo, dili hagiton kay nasayop ang tao. Hagiton na to sila nga musabot, mo consider, mo higugma. That is a godly encouragement. Di kay pagkuhan nagpa-counsel sa imo, yun siya di ka, magkapiha sa nana, sa man niya, kaya ba kasi buhato niya, ako pa na. Encouragement mo sa to. Pero unsa man to nga klase nga encouragement? Ang godly encouragement provoke unto love and good works. So dili ka magsugod sa consider. Amen. Kay i-consider nimo kay sa ato nagingon lagi ang surroundings we cannot change them. We cannot choose a surrounding. Naamo na sila diha. So kana mga nasa atong pamilya, surroundings na sila kana mga sungot buhay mo. Oh. We cannot replace them. So na sila pirmi diha. So sa may angay na itong buhaton, praktison taning consider, oy. Amen. Kapuyan as kinabuhi, di tam consider, oy, kita may mabugatan. Unya ato na ning gamiton ning provoke unto love and to good works. Kay kung dili nimo mahimo, kayo mo kung say may tabo, di na ka mo simba, di na ka mo fellowship, di na ka ganahan makigtan-aw ang mga tawhana. Ngano man napakyas man ka aning verse number 24. So ang verse number 25 nasupak nimo o sa may giingon diri, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is kinaa man jud di kantos, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Kay mo abot ra ba gyud ang panahon nga mo balik na ang Ginoo mga kaigsunan. Mao nay mga adlaw nga maabot nga dili kapugngan. Consider that day. Ha? Imo nang ibutang sa imong alimpatakan.
Na usa ka adlaw na moabot gyud ang panahon mo balik ng Ginoo ba? Unya gisugo ra ba taniya nga magpundok gyud ta? Di na to i-forsake atong pagpundok-pundok. Unya dili lang kay magpundok-pundok ta, dili na to i-forsake na gyud diri giingon exhorting one another. Kay mo na manner sa uban according sa Bible. Mo na manner sa uban nga di na dayon makig-fellowship, di na dayon kuan ka nang makigtabangay, di na dayon kay ngano man nasilo ko. Consider lagi. And provoke yourself, hagita imong kaugalingon ngadto sa gugma ug sa good works. Unsa man na siya? O siyempre, nasakitan gud ko. So unsa naa nimo? Love o hate? Hate. So karon, hate may na. Unya na may consider. So sige, ato i-try consider. Nadara man ning pasaylo. Pag consider nimo, imo tayong gihagit imong kaugalingon. O karon, hate man ka. Can you love? Can you love? Can you love? Can you love? Oh. Imong hagiton imong kaugalingon. Ayaw na pahagit sa uban. Bebe, love ko na be. Lagot man jud kay ka. Pero ikaw rugod og ikaw nag-istorya? Kay murag malain magutag hagiton ta sa uban. Imo mo jud ingon. Usa jud ingon sa Bible, di ba? Consider. Unya ang nag-ingon pa jud. Ingon ng Bible consider, ang nakasa pa jud. Tapos musamot siya kasuko. Unya gidaskin mo, ili siya nagugma, oy, gugma ba unya good works. Pero kung kita mga kaigsunan mo mukuan ani. Let us consider one another to provoke unto love and to good works. Kung ipakita na to atong kaugalingon may una na to pildihon, ang atong kaugalingon sa di pa ta mo hagit sa uban, ang atong kaugalingon may una na tong hagiton nga napildi na nimo wa na ka naglagot o hagiton na nimo siya. Okay? Well, there is no reason nganong masuko ka. Di ba? So imo na siya hagiton ron. Kay napildi naman nimo imong kaugalingon. So magdasigan na dahil mo. Unya, sa dihang imo nang na-provoke unto love, mo resulta na din ng good works. Oh, sige na lang, oy, sige na. Okay na. Good works na. Forgiveness is a good work or bad? Part of good or bad? Oh, part is a good, of course. So maglusot na ng mga good. O sige, I forgave you. Dili kay, ipasaylo natin ka, pero ay lang sa kong samuk-samuk ka. Hindi na good works. Na? Kanang way problema na pagpasaylo, pero wa sa taron ha. Ayaw sa kong pakitnan na mong dagway kay makalimot niya ko ba? Basig gusto ka maglakaw nga buhok maguna. Grabe ako suga na laparuha, no? Psh, natuyok man. Naglakaw ka nga buhok na gauna. Oh, para dili na may tabo. Anaan na lang yung buhok daan. Oh. Bulahan ng mga tagas og buhok. No, mga bay. Nya kamo ra bay kusog mang laparo. Gawas atong pulis ba? Atong pulis nga na viral. Lubiha ato niya oy. Kung ingana inyong bana, uli lang mo sa inyo oy. Makadawat ka, Mama Mariel, makadawat ka si Mike yung lana. Kay ang babae, gaan pa sila kamot god. Yung kita mga laki, bugat biyata, kung kita may makadapat, mawingig yun na sila. Yan ang mga babae, kay gaan rin kamot, muna kusukim lupad. Oh. So kung nakapiti ang babae ni mo, ayun na lang eh, naya pala eh. Noon siya nga nagana-ana naman noon. Pinana pa. Kuya, oy. Kung nga, lain na lakiha eh. Uy, ayaw mong Panginoon ha? Ngayon sa'yo, di takapugong ba, pero pangay day mo pasaylo, niya, inuklog dahin mo.
Kay dili gyud na maayo gyud. Woman, amen. Not forsaking the assembling of ourselves together. Mo na gigos Bible para di ni mahitabo. Amo ni ang 24 mo atong gikinahanglan. Alright? Joshua 1:8. Mao ni atong sustenance para mahitabo gyud ni siya mga kaigsunan. Let me close in this verse. Diri magikan atong gahom. Ayaw salig anang gahom-gahom lang. No? Ari kita sa tinuod nga gahom. Joshua 1:8. Kung sa gingon sa Bible, this book of the law. Asa ang book of the law? The Bible. Shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Mahinder ang prosperity kung wala nimo gikinabuhi og unsa ang giingon sa pulong sa Ginoo. So challenge man to, no? Kitudluan man ta nga according sa Hebrews chapter 10 24 to 25 atong gamiton ang tumanon na to ang pulong sa Ginoo, gamiton na to ang pag-consider. Asa man nimo nakuha pulong sa Ginoo? Mo na meditate. Unsa ganito? Asa ganito giingon? Mao day ni meditate ka day and night. Syarog di ka mulian. Syarog di ka mahimasmasan. Para ang reason na mag-meditate ka, dili kay magsikag meditate sa imong kasakit. Grabe dito. Grabe di kan mantas ka. Bisa gasa ka tanaw, makinumdum ko. Luha na po. Mga gina sa tao eh. Uy, angko na lang mo eh, di mo amen. Ha? Di ba masakit no? Lumluman ninyo inyong kasakit? Ayaw na. Para lang dili ni mo masupa kagingon sa Bible. So, ato ning kuan ang pulong sa Ginoo gyud atong gahom ani. Para mahimo tang prosperous. Meditate day and night, not the problem, but the word of God, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. Kay kung ang imo i-meditate, mga kasakit, ang mutungapod sa imo mga buhaton, ang pagbawspod sa nagsakit nimo. Murag mo, giplano nimo sa kagabion ba? Manday ka buntag. Bantayin sunod adlaw sa buhaton ako. So dapat naata sa meditation sa pulong sa Ginoo. Kay naa diha ang prosperity, naa diha ang good success. Hallelujah. And that is when you entrust your life into the hand of the Lord. When you entrust your life into the hand of the Lord. So, salamat ta aning mensahiya mga kaigsunan, gibadlong ta, gitudluan ta. Every head bow and every eye closed. Heavenly Father, Lord, once again, thank you so much for this opportunity na makakaton mi kabahin sa pag-consider sa mga sipyat sa mga katawhan mo dinhi sa among kinabuhi. You have not taught us to fight back or to hate, to be bitter, but you are teaching us, Lord, to consider kung unsa ilang gibuhat sama sa imong gipakita namong example sa cross. And please help us, Lord, na i-provoke namo first ang among kaugalingon ngadto sa gugma ug sa maayong binuhatan. So please help us, Lord, nga ma-protect namo ang panagpundok nga dili namo malikayan para naa ang fellowship tamis kaayo ug malipayon ang matag usa. Salamat kay Lord sa invitation tonight. I pray that you will bless each and everyone's heart to come to the altar tonight, Lord, to honor you and to praise you sa mga lesson nga imong gihatag kanamo tonight. And may this invitation be for your glory and honor in Jesus' name. Amen. Amen. You may come now if you want to honor